May karapatan po ba ang isang treasurer ng barangay na i-hold ang sahod ng isang barangay electrician at tuwing sahod palaging naninermon bago ibigay ang sahod? Answer, based po sa Article 102 and Article 103 ng Labor Code of the Philippines, walang karapatan ang employer o itong treasurer na i-hold ang sahod ng isang barangay electrician or empleyado. Opo, kasi based po sa law, after 2 weeks po, dapat may sweldo na po ang empleyado or barangay electrician in this case. Kaya may sweldo tayo na schedule 15 of the month or 30th of the month. Right? Kasi after 2 weeks yan. Or every 10 of the month and 25 of the month or 25th of the month. Right? Kasi yun nga 2 weeks after, may sweldo na po. At hindi po yan pwede i-hold once na schedule na po yan. Bawal po yan sa labor code. So itong barangay treasurer, wag naman ma'am or sir. Dapat aware po tayo sa law or batas. Lalo na po na barangay treasurer tayo. Siguro ma'am or sir, bago ka lang siguro na naging barangay treasurer at hindi ka aware sa batas na ito. Be mindful of this ma'am. Kasi po, pwede ka ireklamo ng barangay electrician actually. Okay, later i-explain natin po kung paano ito ireklamo. Sagutin mo natin itong second concern ni sir. Okay, naninermon daw yung barangay treasurer bago ibigay ang sahod. Ma'am or sir na barangay treasurer, meron po tayong right place po para mag-sermon or pagalitan kung may kasalanan po yung empleyado natin. Kailan po? During meeting po ninyo. Pwede po yan ipatawag yung employee ninyo, mag one-on-one talk kayo na walang makarinig, kayo lang, with the presence of other officials. Kung may concerns ka and issues sa employee, pwede po yan pagsabihan or pagalitan kung may kasalanan. But in the right place naman, ma'am. Opo, wag naman sa maraming tao or maraming nakikinig. So meron tayong office po or conference room siguro. Diyan natin kausapin ang empleyado. Give him or her a chance to explain also. Wag lang puro sermon or puro galit. Bigyan din ng chance ang employee na mag-explain sa inyo. Ngayon po, kung palagi ka naninermon na wala sa lugar, pwede po tayo ma-complain po ng employee concern. Paano? Ito po, meron tayong nakita na signage or poster sa isang government office po. Meron nakalagay, become a whistleblower. Opo, pwede po niyo ireklamo any officer or employee na merong abuse of authority. Yan, abuse of authority yung ginagawa mo ma'am or sir na barangay treasurer. Number two, misconduct. Pwede yan ireklamo. In this case, pasok po si barangay treasurer. Misconduct po yung ginagawa niyo ma'am or sir. Negligence of duty. So yan yung mga ganyan na gawain ng government employee or government officer, pwede po yan ireklamo. Through this way no na maging whistleblower po tayo. So scan mo lang yan yung QR code, then report any of the following violation ng government employee or government officer. Pwede rin po ireklamo ang mga government employee sa Civil Service Commission. If may evidence kayo, meron kayong document na mapakita, meron kayong witness, pwede po yan sila ireklamo, ma'am and sir. And especially sa barangay electrician na ganito ang sitwasyon. Sir,
Ayan po, now you know your rights. Okay? Hope na nasagot ko yung question nyo, sir. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.